yung mahigit 100% na kinikita namin halos ay napupunta lamang doon sa krudo. So kami ang direktang tinamaan, kami ang pumapasan, direktang pumapasan nitong krisis na ito. Sa mga sandaling ito, Transport Group na Manibela, ang pinuno nila ay makakasama po natin si Ginoong Mar Valbuena. Ginoong Mar, magandang gabi. Admar Vilando kasama si MJ Mondihar dito po sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you, sir. Magandang gabi po Sir Admar at Sir MJ. Magandang gabi po sa lahat po ng nanonood po. Opo, ang last nating pag-uusap po ay tumaas ang presyo na ng gasolina, diesel po. And this week tataas ulit, parang abot na ata ng 130, no? Ang litro for this week, mayroon pa rin staggered pa rin yung pero tataas po, no? Ang sinasabi, ang sa PUJ sa darating po na Wednesday, mamamahagi na po ng 5,000 pesos na ayuda po para sa mga PUJ drivers, no. Hindi iba-iba. Parang nauna ata yung mga tricycle, tapos sa bus at iba ba po. Una kong tanong po, yung 5,000 pesos po na ayuda sa halagang aabot na ng 130 yung diesel, mga ilang araw po yan na biyahe po? Sir Admar, opo, nasa 2 hanggang 3 araw po na biyahe ito dahil doon pa lamang po sa idinagdag po na taas presyo po ng krudo ito, Sir Admar. Doon po sa dati naming ginagastos ay siguro aabutin din ito ng hanggang 4 na araw. Pero kasi kung tutuusin natin, kumukonsumo kami ngayon ng mahigit 3,000 sa maghapon hanggang gabi na biyahe po namin, Sir Admar, Sir MJ. So ito pong ayuda na ibibigay pa lamang sa Wednesday ay matagal na pong nabawi nitong mga oil companies. Nung unang bugso pa lamang ng gera at unang bugso ng pagtaas pa lamang ng mga produktong petrolyo ay bawing-bawi na, Sir Admar, itong gobyerno at itong mga oil companies bago pa ipatupad itong ayuda. At sasabihin masasabi lang talaga natin, kulang na kulang po ito at hindi po talaga sasapat. At kung tataas pa bukas, doon lamang po sa mga gasolinahan ito mapupunta, hindi po para sa amin. Ginoong Mar, kung magtataas po, kung pinayagan po yung pagtaas ng singil sa pamasahe, you think mas at least man lang makatulong po sa inyo ng lubusan, kundi hindi pahirapan sa inyo yung pagkayod po, Ginoong Mar? Opo, yung totoong taas pasahe sana, Sir Admar, kasi yung piso na taas pamasahe, kailangan maka 8 trips kami, 8 biyahe at 4 na ikot, 4 na round trips bago po kami makaipon ng mahigit 100 piso para pambili ng 1 litro lamang na krudo. Kahit papaano, maiibsan para nang sa ganon ay may 100 pa kaming iuwi. Pero isipin mo po yon, 8 trips, depende po yon sa dami ng pasahero, Sir Adman, Sir MJ. Opo. Talagang yung kwentada ng LTFRB at DOTR doon sa pisong per increase na ibinigay nila ay panahon pa na wala pang gera. Panahon pa na ang diesel ay 52 to 55 pesos. Yung kwentada po na yon. Mahigit 100% na po ang itinaas nitong mga nakalipas na linggo. At bukas, mamaya ay magtataas na naman. Aabutin na po ng mga 110% ang itinaas ng crudo. Tapos po, piso lamang po yung idadagdag. Opo. Nakakailang trips po ba daily ang nabanggit mo? Yung 100 pesos makukuha yun na dagdag pag naka-4 na back and forth. Pero sa isang araw po, nakakamagkano ba, nakakailan na trip ang mga tsuper? Malaki na po yung maka-4 hanggang 6 na trips kami, Sir Admar. Depende pa yan doon sa ruta. Pag mahaba yung ruta, nakaka-3 round trips lang kami.
at depende yan doon sa dami din ng pasahero. Yung sinasabi ko na 8 trips, Sir Admar, ay yun ay kung puno kami ng pasahero, Sir Admar. Nakikita naman natin na nakakapagpuno lang tayo ng jeepney during rush hour. Isang papunta, isang pabalik. Pagdating ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. ay madalang na ang pasahero at bumabalik lamang ito pag rush hour na ulit sa hapon. So, ganun po kahirap. Yung 8 trips ay suntok pa sa buwan nito. Talagang aabutin ka na mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 o alas 10 po ng gabi. Opo. Hindi pa kasama dito kasi marami pa rin po sa inyo yung gumagamit po ng hindi pa modernized na mga jeep. So, pati yung sa maintenance din po natin sa mga traditional jeepney, papatong din po itong epekto sa krisis sa gitnang silangan. Opo, apektado po lahat, lalo na ho kung may hinuhulugan itong ating mga kasamahan na mga modernized jeepney, modernized na minibus. Malaki po talaga ang kaibahan nito sa traditional jeepney sa ngayon. So dagdag po na pasakit ito sa ating mga kasamahan na pagkakasama naman po kami sa hanap buhay, pero talagang kanina nga po ay sila ay nagtigil pasada rin. Nakaraang linggo pa, Friday, kung di ako nagkakamali, dahil nga po hirap din po sila talaga. Dahil nga ang naging konsumo po ay doble na rin. Kumbaga, parehong konsumo pero doble na po yung gastos doon sa kinukonsumo nila dahil nga po doon sa taas presyo. Opo, bago lang si partner MJ, no? Dito po sa kumbaga meron po ba kayong plano kasi every now and then pag meron po kayong hihilingin sa government para makuha yung atensyon, nagsasagawa po kayo ng tigil pasada o protesta po. Sa panahon po ngayon, meron pa po ba kayo or nakilak ba kayo last time or hinahayaan nyo? Paano po maiparating po ninyo sa gobyerno ito pong inyong mga hinaing nandun pa rin po kasi kawawa din po yung ating mga tsoper kung hindi rin babiyahe. Tama po kayo. Nung nakaraang linggo, hindi pa po tayo sumama kasi ang sabi natin, hihintayin natin na magkaroon ng fare increase, masuspend yung excise tax, ma-reduce yung value added tax, mabigyan ng mabilis na ayuda itong ating mga kasamahan ng lahat sana ay mabigyan, pero iba po ang nangyari. Binawi yung fare increase, wala pa rin suspension ng excise tax, kaya ito po yung naging rason natin kung bakit tayo nagdeklara kanina ng tigil pasada sa susunod po na Huwebes at Biyernes. Lagi po nung sinasabi ng ating pamahalaan, laging sinasabi ng bayan, ng taong bayan na apektado po ang mga mananakay. Paano naman sila kung titigil kami at kung magdadagdag ng pamasahe? Ibabalik ko po yung tanong, Sir Admar, Sir MJ, paano po namin mababawi yung mahigit 100% na itinaas ng produktong petrolyo para kami ay kumita naman at makapagserbisyo rin sa taong bayan, may maiuwi kami sa aming pamilya. Dahil yung mahigit 100% na kinikita namin halos ay napupunta lamang doon sa krudo. So kami ang direktang tinamaan, kami ang direktang pumapasan nitong krisis na ito. Hindi po ba tayo pwedeng magkaisa na mag-share ng responsibility dito sa naging epekto ng krisis po ng petrolyo o krisis sa gitnang silangan? Kami na lang po ba ang parating sasalo nito? Di po ba? Ang sinasabi nila, papaano naman ang mga mananakay kung magtataas ng pamasahe? Ibabalik ko po uli yung tanong, papaano rin naman po kami? Yung sinasabi nila na may ayuda kami na 5,000 piso, uulitin ko po, 3 araw po lang namin itong ipangkukrudo dito sa konsumo namin. At kung tatagal pa ng tatagal ito, papaano na? At hindi mapigilan yung pagtaas ng produktong petrolyo. Tandaan po natin, sa 2,000 hanggang 3,000 ikinakarga po namin, mahigit 3,000,
ang ambag din po namin ay malaki-laki, hindi din po biro, hindi po bababa sa 500 kada araw ang excise tax at value added tax na ikinakarga po sa tuwing kinakarga sa bawat litro na ikinakarga namin sa aming mga jeepney at mga UB Express, TNBS. Po, sir, nabanggit po ninyo yung mga taxation, no, sa langis. Ano tingin nyo? Parang urong-sulong eh. Sabi, kailangan daw ng special powers na ngayon binigay. Ang sabi ng Senado, napirmahan na. Akala namin nasa lamesa ng Pangulo at mapirmahan para po masuspende itong oil excise tax. Babalansehin mo kasi, kanino ka makikinig bilang presidente? Ang mawawalang kita na 136 billion na koleksyon sa buwis mula Mayo hanggang Disyembre ngayong taon, o yung panawagan ng masa na bigyan ng solusyon ng mataas na presyo ng langis? Ano ang pipiliin ng Pangulo? Tama po kayo, Sir MJ, no, nakakatawa. Nakakatawa na nakakalungkot, nakakainis, nakakabuwisit kasi ang Pangulo mismo, kung di ako nagkakamali, ang nag-request nito sa Kongreso at Senado, sinertify niya as urgent yung bill na mabigyan siya ng emergency power para isuspend itong excise tax. Pero kumakambyo paatras at sinasabi na hindi pa daw ito napapanahon. Kailan pa? Kapag wala na yung aming mga jeepney, hindi na namin kayang pumasada dahil wala na talaga, pati ipon namin ay nasagad na. Aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yun po ang sinasabi natin sa kanila. Kung ang iisipin na lamang ng pamahalaan ay yung pondo para doon sa mga serbisyo na sinasabi nila na napunta naman doon sa mga male-maleta ng kung sino-sinong politiko at ang mga nakaupo sa gobyerno, hindi po ba marapat na isuspend o ibasura na nga lamang ito kung hindi naman napupunta doon sa serbisyo na kung saan, kung bakit tayo naglaan ng excise tax o bakit tayo kumakarga ng excise tax, hindi naman po napupunta doon sa talagang intensyon nitong excise tax na to. Saan pa nila gagamitin yung makukolekta nilang buwis? Kung yung mga nagsusumikap para makadagdag sa pondo ng taong bayan ay hindi na po kayang maghanap buhay at hindi na po kayang makabuhay ng kanilang pamilya, baka po kulang pang pampagamot o pampalibing kung mamamatay po itong ating mga tsuper sa gutom, itong ating mga kababayan sa gutom. Uunahin pa po ba nila yung serbisyo kaysa doon sa kakainin ng pamilya na mas alam naman nating mas makakasurvive yung ating mga kababayan kung isususpend po ito? Meron po bang audit sa loob ng ilang taon na halos 200 bilyong piso na nakukolekta dito sa excise tax? Meron po ba tayong nakita na kung saan ito mga proyekto dinala itong mga nakolektang buwis po na ito, Sir MD? Po, nanonood pala ang pinsan ko sa Germany, partner. Lagi itong nakatutok sa ating mga programa. Ang sabi? Sweetie Mondihar. Sabi niya, lagi na lang ayuda. Dapat daw ang solusyon makipagkaibigan sa mga kapitbahay kung saan sino daw yung willing na mag-supply sa atin ng langis. Akin pong pinal na tanong, Sir Mar, hanggang sa magkano po na presyo kada litro ng krudo o gasolina ang kaya pong tiisin ng manibela at ng mga tsuper ng jeep bago po kayo makapagpasya na hindi na namin kaya, hindi na po kami mamamasada, sir? Sir MJ, napakagandang tanong pero napakahirap sagutin. Pero siguro hanggang kayang mamaluktot, pero alam nyo kung bakit napakakonti na ng sasakyan sa lansangan, kung bakit nagluwag ang trapiko, hindi na po kinaya ng ating mga kasamahan. Marami na po ang tumigil. Kaya lamang tayo nag-i-strike, nangangalampag, baka may pag-asa pa. Ginoong Mar, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Si Ginoong Mar Valbuena po, mga kapartner, presidente po ng Manibela. Talaga pong nagmamaktol ngayon ng public transpo kasi nga Mahirap. nung hindi po
natuloy na fare hike po. Actually, 24 hours bago po yung nakatakdasan ng fare hike na nabanggit nga ni Senadora Amy Marcos na wala ba kayong GC? Hoy! Oo, binawi po. At ang kanila pong ipinagmalaki ngayon ng gobyerno, magbibigay na lamang po ng 5K. Pero sabi nga ni Ginoong Mar, parang 3 days lang, 2 to partner. 3 or to 4 days lamang po yung halaga na yon. Hindi natin nakikita po ang tawag nito, ang liwanag pa doon sa pagtatapos, kung matatapos ba soonest. Yan pong issue dyan po sa gitnang silangan kasi pag manunood ka ng mga balita, no? Ako, nanonood ako dyan sa Al Jazeera, kompleto sila dyan sa gitnang silangan. Ako, parang walang tigil po yung mga pangyayari po dyan, mga kapartner. So, hamon po yan na sinasabi nila wala namang problema sa supply. Ang nababanggit po ng mga Pilipino, taong bayan, hindi naman po problema sa supply, yung mahal po na presyo. Kaya nga nanawagan sila na yung excise tax, tanggalin na, at least man lang meron kayong 360 billion pesos ba na hindi manakaw? Hoy! Kasi ganyan daw yung halaga po ng mawawala sa pera kung umpisahan ng Abril or Mayo yung pagtanggal po ng excise tax po, mga kapartner.